Isiniwalat ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na may mga grupong nagkakasa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa betrayal of public trust. May groups na tumawag sa akin, pinapakiusapan ako kung daw ako mag-endorse ng impeachment against President BBM. Sabi ko, hindi ako po pwede dahil sa under the new rules ng Supreme Court, dadaan yan sa Committee on Justice. These are pro Vice President groups. Bukod kay Erice, may iba pang kongresistang naniniwalang may basehang ipa-impeach ang Pangulo. 1.45 trillion in insertions, diversions, amendments, napunta sa mga anomalous projects, hindi kumibo yung kabinete niya. Sabi ko nga, kung 2023 lang, baka napalusutan siya. Pero 2024, 2025, pinirmahan niya, sabi niya, nireview niya. So, it can be considered as inexcusable gross negligence, which is one of the basis for betrayal of public trust. Sir, if you believe that, bakit hindi niyo na lang po i-endorse yung ifa-file na complaint? Ayoko makulayan na hindi naman ako Duterte. I would like to maintain my independence. Isa sa mga nangungunang nagpo-point out na tumuturo na po sa Malacanang at hindi lang sa Malacanang kundi sa Pangulo mismo. Na meron ding pagkakasangkot, no? Dito nga sa flood control corruption, no? Dahil naganap ang pinakamalalang pandarambong sa infrastructure budget noong 2023, 2024 at 2025. Sabi naman ng ilang leader ng mayorya at minorya sa Kamara, dapat nakabase sa ebidensya ang anumang impeachment complaint na ihahain. Idiniin ni House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paula Ortega na mekanismo sa konstitusyon ng impeachment at hindi political weapon. At gaya ng ibang opisyal, bibigyan din ng due process ang Pangulo. It should be based on solid grounds. We're talking about culpable violation of the Constitution. It is not mere rhetoric. It should not also be made like a clickbait or propaganda to create political noise. Titingnan natin kung saan tayo dadalhin ng ebidensya at ganoon din, kung magdedesisyon yung mga civil society organizations, we will work closely with them. Sabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ayaw ng administrasyong magkomento sa mga chismis. Nakatutok niya ang Pangulo sa trabaho at naniniwala itong magdedesisyon ng Kongreso base sa katotohanan, batas at pambansang interes. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Dumarami na mga lumilikas dahil sa pag-aalboroto ngayon ng Bulkang Mayon. Ang kanilang kalagayan sa evacuation center alamin sa live na pagtutok ni Ian Cruz. Ian. Ivan, sa patuloy nga na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon ay tumataas syempre ang bilang ng mga evacuees at ang iba sa kanila ay nagkakasakit na. Umakyat na sa 489 families o 1,793 individuals ang nasa 5 evacuation centers ng Tabaco City, Albay. Ito ang nangungunang lungsod sa dami ng mga lumikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa tagal ng pamamalagi at dami ng evacuees, ang ilan sa kanila ay nagkakasakit na, gaya ng 8 buwang sanggol na si Princess Rian. Nahirapan po. Bakit? Kasi po, mainit dito po sa loob ng tent. Kung tutuusin, 5 to 7% pa lang sa evacuees ang tinamaan ng ubot-sipon ang natutugunan ng mga gamot. Posibleng tumaas pa ang bilang. Tutugunan na ito ng City Health Office ng Tabaco na bumili ng bakuna. Basta naka-flu vaccine yan, yung usual days ng symptoms ng cough and colds ay malilesen. Ang buntis namang si Ginaline Bon, naiyak sa aming panayam ng ikwentong sinapit ng anak sa sinapupunan. Ito lang masasabi ko sa anak ko, bakit ganito bakit hindi ko naman sinasadya na maalis ka. Pero ayon sa City Health Officer,
Late December pa unang dinugo si Ginalyn. Posibleng doon nagkaroon ng incomplete abortion at nataong dinugo habang nasa evacuation center. I-admit na raw sa ospital si Ginalyn. Mas maayos na ang kondisyon ng evacuee sa buwang. May trapal na sa covered court laban sa ulan. May sapat na ring tubig, kumpletong lutuan sa kanilang community kitchen. Sa Ligao City, Albay, 26 families o 94 individuals ang lumikas mula sa mga bahay na pasok sa 6-kilometer Permanent Danger Zone o PDZ. Sa barangay Baligang, lumikas na rin si Sarlito Bobis na ang bahay ay nasa likod lang ng marker ng PDZ. Sumusunod dahil yun sa kapitan. At saka yung mga militar dyan, pabalik-balik kasi lumikas kasi nasa loob ng danger zone. Kagabi, kitang-kita naman ang mga bumabagsak na volcanic material mula sa bulkan. Sa text alert ng NDRRMC, 8:52 PM, nag-abiso ito na mag-ingat sa pag-agos ng pyroclastic density current o uson at rockfall dulot ng pagguho ng lava dome ng bulkan ganap na 8:41 PM. Umaga kanina nang mahawi ang ulap, huling nakita ang aktibidad ng bulkan. Ivan, sa ating pag-iikot dito sa Albay, talagang abala ang mga LGU sa paghanda kung magkaroon nga ng posibilidad na iakyat ang alert level status nitong bulkan. Sa ngayon ay hindi nakikita ang tuktok dahil nga sa makapal na ulap at ay naman kay Ginoong Teresito Bacolcol ng PHIVOLCS, late kagabi hanggang kaninang umaga ay tumaas nga ang seismic energy nitong bulkan. Ibig sabihin, maaring may mga bagong magma na pumasok sa bulkan na maaring ang magpasidhi ng mga aktibidad nito. Yan ang latest. Mula dito sa Albay, balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Ian Cruz. 6 na po ang patay sa pagguho ng isang landfill sa Cebu City. Batay po yan sa huling tala ng Bureau of Fire Protection Cebu City. 31 ang hinahanap pa. Nasa 12 ang sugatang nailigtas. Patuloy ang panawagan ng mga kaanak ng mga biktima na pabilisin ang paghuhukay sa mga debris para matagpuan na ang kanilang mga mahal sa buhay. Batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise? Wala ka ba kahihiyan? Sabi kahapon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, iniimbestigahan na ang sinasabi niyang pagbenta at paglipat umano ni Congressman Leandro Leviste sa prangkisa ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Wala pang direktang sagot dito si Leviste, pero ilang oras matapos sa mga banat ni Remulla, nag-post si Leviste na magbibigay siya ng 2 linggo para sabihin na ng mga tao ang lahat tungkol sa kanya. Sasagutin niya raw lahat ito sa pagbubukas ng Kongreso sa Enero 26. Wala pa rin tugon ng House Committee on Legislative Franchises kaugnay sa pahayag ni Remulla. Tinanong ng GMA Integrated News ang MGen o Meralco Power Gen Corporation, ang kumpanyang pinagbentahan ni Leviste ng kanyang shares sa SPNEC o Solar Philippines New Energy Corporation na itinatag ni Leviste. Sabi ng MGen, magkaibang kumpanya ang binili nilang SPNEC at ang kumpanya ni Leviste na nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise, ang Solar para sa Bayan Corporation. Kaya sabi ng MGen, hindi sila nakikinabang at hindi nakadepende sa prangkisa na nakuha ni Leviste sa solar energy. Magkaibang kumpanya po ito. Ang MGen po ay hindi kumuha or nagmamay-ari ng kahit anumang karapatan, pribileyo or interest na may kaugnay sa prangkisa ng solar para sa bayan. Bukod dito, ang mga negosyo at operasyon ng SPNEC ay hindi nakasalalay sa nasabing prangkisa. Sabi ng MGen, 22.25 billion pesos na halaga ng shares ang binenta ni Leviste sa MGen Renewables, ang renewable energy subsidiary ng MGen. Hinati-hati ang bayad at transaksyon nito mula dulo ng 2023 hanggang simula ng 2025. Bagay na makikita sa disclosures ng SPNEC sa PSE o Philippine Stock Exchange. Naglabas din sila ng hiwalay na pahayag para linawing wala silang biniling shares sa Solar para sa Bayan Corporation na siyang nakakuha ng prangkisa sa Kongreso. Sa SPNEC lang daw sila namuhunan at ang pagbili nila ng shares dito ay wala naman daw nilabag na batas o regulasyon, lalo't sinuri at inaprubahan naman daw ito ng Philippine Stock Exchange at Security and Exchange Commission. Nauna nang inanunsyo ng Solar Philippines na isa pang kumpanya ni Leviste na dahil sa mga ibinentang shares ng kongresista, hawak na ng Meralco ang higit 57% ng SPNEC habang 18% na lang ang common shares ni Leviste sa kumpanya. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.
Pagtatama po, ang ating ulat ay tungkol sa solar power company ni Representative Leandro Leviste. Milyon-milyong pisong halaga ng hininalang shabu ang nasabat sa NAIA compound. Natagpuan ang mahigit 16,000 gramo ng shabu sa mga figurine at marmol. Nakumpiska rin ang iba pang gamit at 34,000 pesos na cash. 2 broker representative at 1 porter ang inaresto. Wala pang payag ang 3 na maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Update po sa pulis na namaril ng isang babae sa bar at 3 kabaro sa Negros Oriental. Nilinaw ng Negros Island Regional Police na hindi mga responding pulis ang pinatay ng suspect kundi mga nakasama rin niya sa bar. Kasama sa mga napatay niya ang mismong hepe ng pulisya. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa kuha ng CCTV na ito sa loob ng isang resto bar sa Sibulan, Negros Oriental noong gabi ng Biyernes, isang babae ang pinatay sa pamamaril ng isang customer. Ang lalaking bumaril sa kanya, kinilalang tauhan ng Sibulan Police. Naunang naiulat na agad na aresto ang suspect sa pagresponde ng 3 kabaro na kalaunay pinagbabaril din niya habang nasa sasakyan patungo sa estasyon. Patayan 3 pulis, kabilang ang mismong Sibulan Police Chief, saka tumakas ang suspect. Pero kanina, nilinaw ng direktor ng Negros Island Region Police na ang 3 pulis ay hindi rumesponde para arestuhin ang kabaro gaya ng naunang lumabas. Magkakasama pala sila ng mismong suspect sa loob ng bar. This group of policemen, the chief of police, pumunta sila dito sa bar natin, sa sub-bar. And then they invited itong biktima natin babae. And the investigation na na-contact natin, binaril na itong suspect natin. Kita sa CCTV footage ang pag-upo ng babaeng biktima katabi ng 3 pulis hanggang tumayo ang suspect at tila dinuro sa mukha ang babae bago umalis. Pumuesto siya sa bandang likuran ng babae at binaril ito sa ulo. Agad lumabas ang suspect na sinundan ng 3 pulis, kabilang ang hepe. At saka sila sumakay sa isang pribadong sasakyan at umalis. Pero bukod sa kanila, may 2 pulis palang nasa labas ng bar. Naatasan silang tumawag ng ambulansya. Dead on arrival na sa ospital ang babae at ang 3 pulis. Sa gumugulo ngayong investigasyon, kasamang sinisiyasat ang 2 kabaro nilang nasa labas ng bar. Yun ang talagang pinipilit namin alamin. Pagdating po doon sa naging motibo kung bakit niya nabaril itong biktima nating babae inside the bar. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang pamilya ng babaeng biktima at mga nasawing pulis. Sinabi naman ng pulisya na ayaw magbigay ng pahayag ng suspect na nakakulong ngayon at nahaharap sa reklamong multiple murder. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Sinabi po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na mayroon ring anyang allocable si Senator Amy Marcos na batay sa hawak niyang files mula sa kampo ni dating DPWH Undersecretary Catarina Cabral. Ay kay Lacson na sa 2.5 billion pesos ang allocables ng senadora sa National Expenditure Program. Sabi ni Lacson, meron daw na for later release at bahagi nito ang nailabas na anya. Tinawanan naman ng senadora ang mga pahayag ni Lacson. Ang sabi niya, wish list daw yon na ibinigay sa DPWH Central Office. For later release anya talaga ang mga nasa oposisyon pero wala anya ni isang naibigay sa kanya at sa ibang senador na nasa oposisyon. Wala rin daw siyang alam sa allocables ng administrasyon. Sabi ni Marcos, tila masyado raw gigil sa kanya si Senator Lacson. Enjoy sa kanyang Siargao escapade si Kapuso hottie Vince Maristella na pinahanga ang netizen sa kanyang washboard abs. Ang tips niya para ma-achieve ang beach-ready physique. Alamin sa chika ni Athena Imperial. Absolutely inspired ang netizens sa physique ni PBB Celebrity Collab Edition alumnus
Vince Maristella. Sa recent post ng Sparkle Star, kapansin-pansin ang kanyang washboard abs and muscles. Aniya, hindi ito na-achieve overnight kundi resulta ng ilang taong hard work. 8 years ako nag-workout, so I think kilala ko na talaga yung katawan ko. Nagda-diet na ako since 2021. Nung Siargao na yun, gusto ko lang din talaga i-showcase yung hard work ko. And syempre, 'di ba? Saan pa ba maganda i-showcase yun? Sa beach, 'di ba? Wala raw sikreto para ma-achieve ang abs. Kailangan lang naka-incorporate sa lifestyle ang exercise at proper diet. Kumakain pa rin daw siya ng rice. Depende din sa training ko since minsan nagka-cardio ako, mas kailangan ko ng energy. So I think dahil nga kilala ko na yung katawan ko, na-estimate ko na. Sa posts ni Vince, kitang nag-enjoy siya sa recent getaway sa Siargao. Kasama niya ang PBB batchmates na sina Kira Ballinger, Ralph De Leon at AZ Martinez. Unti lang kasi yung time namin sa loob ng bahay ni Kuya. Pag nandito kami sa Manila, like 4 hours kami magkasama. Dun sa Siargao, parang buong 4 days kami magkasama, hindi kami nag-iiwa-hiwalay. Maraming nakapansin ng close ni Kira. Close talaga kayo. Kasi sa photos nyo, kayong dami, kayong dalawa lang eh. Hindi, naging close kami doon. Sa totoo lang. Hindi nakasama sa lakad ang ka-love team ni Kira na si Josh Ford dahil nagbakasyon ito abroad. Kita kami kahapon. Anong sabi niya sa'yo? Sabi niya, kamusta yung Siargao? Tapos sabi ko, enjoy naman. Tapos inulit niya ulit, kamusta Siargao? Enjoy nga! Dapat magkakasama kami nun. Kaso si Josh, nasa UK siya. Doon siya nag-New Year, doon din siya nag-Christmas. So, family din kasi niya yun. So alam mo yun, next time na lang. Mali mo sa birthday ko sa March, di ba? Recharged and ready na si Vince para sa 2026 at maraming aabangan ng fans. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po.